Ano ang damit ni na Adan at Eva bago sila nagkasala? Kapasan, kamusta? Ngayon ay sasagutin natin ang ating napakagandang tanong. Ano ang suot ni na Adan at Eva bago sila nagkasala? Maraming nag-akala na sila ay hubad lamang. Ngunit ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia? Sa Henesis 2:25 ay mababasa at sila'y kapwa-hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at hindi sila nahiya. Ngunit ang salitang hubad dito ay hindi nangangahulugang sila ay nasa kalagayang nakakahiya. Dahil wala pang kasalanan, wala pang kahiyan at sila ay nababalutan ng kalulhatian ng Diyos. Pansinin natin ang nangyari pagkatapos nilang nagkasala. Sa Henesis 3:7, sinabi, nabuksan ang kanilang mga mata at kanilang nalaman na sila'y hubad, kaya't sila'y nagtahi ng mga dahon ng igos upang maging panakip. Ibig sabihin, may nawala sa kanila. Hindi lamang ang kanilang kawalang kasalanan, kundi pati ang liwanag o kalulhatiang bumabalot sa kanila. Ito rin ang ipinakita sa Henesis 60 versikulo 1 hanggang 2. Ang kalulhatian ng Panginoon ay sumisikat sa inyo. Gayon din sa Isaiah 61 versikulo 10 na si Propeta Isaias ay dinamitan ng damit kalulhatian ng Diyos. Sa Biblia, ang kalulhatian ng Diyos ay madalas na inilarawan bilang liwanag. Nang magkasala sina Adan at Eva, nawala ang liwanag na iyon, kaya nakita nila ang kanilang kahubaran. Ayon sa Seventh-day Adventist Bible Commentary Volume 1, sa paliwanag ng Henesis 2 at 3, bago ang pagkahulog, sina Adan at Eva ay nababalutan ng kasuotan ng liwanag o robe of light, isang simbolo ng kanilang kadilisayan at ng presensya ng Diyos. Nang sila'y magkasala, ang kasuotang ito ng kalulhatian ay nawala, kaya sila ay nakadama ng hiya at nagtangkang takpan ang kanilang sarili gamit ang mga dahon ng igos. Ganito rin ang isinulat ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets chapter 3 na ang title, The Temptation and Fall. The white robe of innocence was borne by our first parents. After their sin, they no longer worn the heavenly garments of light. Ipinakita nito na ang kanilang tunay na damit ay hindi gawa sa tila, kundi isang banal na kasuotan ng liwanag at kawalang kasalanan. Ngunit ang dahon ng igos ay hindi sapat upang takpan ang kasalanan. Sa Henesis 3:21, ang Diyos mismo ang gumawa ng kasuotang balat para kina Adan at Eva. Ito ang unang larawan ng sakripisyo na tumuturo kay Hesukristo, ang kordero ng Diyos na namatay upang tayo ay mabihisan ng kanyang katwiran. Mga kapasan, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung ano ang suot ni na Adan at Eva noon, kundi suot ba natin ngayon ang damit ng katwiran ni Kristo? Naway araw-araw nating piliin ang pagsunod sa Diyos upang sa kanyang pagbabalik ay mabihisan tayo ng puting kasuotan ng kanyang katwiran. Maraming salamat sa panonood. Kung pinagpala ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang like, share, at subscribe sa Kapasan PH. Pagpalain tayong lahat ng Diyos.